Good day. Prepare yourself as we reveal the mystery and history of Saint Joseph the Worker Parish Church of Milaor. Hi guys! Ang simbahang ito ay sinimulan noong 1725 at natapos ito noong 1735, ngunit ito ay nasunog noong 1740. Ang kasalukuyang simbahan ay itinayo noong 1740 at ang kampanaryo nito ay itinayo naman noong 1840 at ngayon ay ika-200 at 79 na taon na o 299 years na ang simbahang ito. Ang karaniwang katangian ng isang simbahan ay ang masalimuot, makasagisag at banal nitong mga disenyo. Saan ka man magpunta, makakita ka ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Ngunit narinig mo na ba ang tungkol sa isang simbahan na kailanman ay hindi nalubog sa baha kahit ito ay nasa mababa at binabahang lugar? Para bang lumulutang ito sa tubig? Paano naman ang lokal na bersyon ng Italy Leaning Tower o Pisa? Kung bago ito sa iyo, maganda ka at samahan kami sa pagtuklas ng kasaysayan ng simbahang ito. Alam nyo ba na ang Barangay Santo Domingo Milaor ay hindi ang orihinal na lokasyon ng nasasabing simbahan? Noong 1585, matapos ideklara ang Milaor bilang isang parokya sa ilalim ni Saint Joseph the Patriarch, sinimulan ang pagpapatayo ng isang konkretong kapilya sa isang lugar na tinatawag na sinimbahanan, na ngayon ay bahagi ng Kabugaw. Gayunpaman, dahil sa madalas na pag-atake ng mga Sinamores at Tulisanes, mula sa kalapit na bundok Isarog, inilipat ang simbahan sa kasalukuyang lokasyon nito. Magandang umaga po, ma'am. Yes, may mga katanungan lang po kami upang malaman kung ano ba ang history at mga kagawian dito sa simbahan. Simula nung panahon. Noong una po. Yeah, okay. Ito talagang building na to, mga since ano pa to, year 17th century pa. At ito ay talagang binild up ng mga Espanyol. So makikita nyo na from the century up to this present, makita nyo yung mga bricks. Hindi yan namin inaalis kasi part of our history binild up ng mga Espanyol. Kaya hanggang ngayon tinitreasure namin yan. Gawa nila yan. Wala pa noon mga ganyan na mga present ng carpentry. Lahat pa lang yan ay originally pinatong-patong na mga matitigas na bato. Tingnan yung mga wala pa noon na nails, yung mga pako, wala yan. Kaya in-establish yan talagang mga bato-bato, patong-patong na bato. Mga 17th century. So, yan ang kasaysayan. At noon, nagsimula naman ang pagtuturo ng mga Thomasites. Noon po ang mga first teacher, mga first priest ng Catholic. Di ba, ang Catholicism is brought by the Spaniards. Pero yung mga Thomasites ay nagtulong din. May mga American priest na noon. Kaya magagaling yung mga kahit na hindi magpasok ng school, magagaling sa English yung mga unang tao noong unang panahon. Because of their teachings in Catholics na English yung iba, Espanyol yung iba, Latin. Kaya kahit ngayon ay meron pa ako mga Latin na alam ko. Yung Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos el terreno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. That is our Father. So yun ang mga naaalala kong kasaysayan ng aming simbahan noon, yung doktrina Kristiyana. Paano nagbago ang mga gawin ng pagsamba sa simbahan sa paglipas ng panahon? Ay nako, ang sarap ng tanong mo, Nonoy. Thank you, ma'am. Naglipas, ibig sabihin, nakalipas yung mga nakaraan siyempre. Pero ang ganda, yung gusto ko dito pagbabago o gawi-gawi ng pagsamba. Before, wala pa ang tinatawag namin at present na saradit na Kristiyanong komunidad. Really, here lang in Diocese of Libmanan,
nangyari ang Saradit na Kristiyanong komunidad wherein very significant yung pagbago ng pagsamba. Ano po sa tingin mo ang pinagkaiba ng simbahan po na ito kumpara sa ibang mga lugar? Ano pagkakaiba? Siguro ang pagkakaiba ta ini luma, old, ano ni? So, pagkakaiba siguro ka ini mahiling mo na kung gurano ang sa tradisyon, sa culture kan ano ni kan Catholic Church na igba na haloy na bakok lang bagong founded kundi itong may kaguranan pero ano yan ang pagiging gurang itong foundation pero itong buhay kan sa parokya still ano ni siguro kung i-compare para rin man although the structure lang old ini others kadaklang bago bakong newly founded mga structure say arugang ginalaba it's the oldest but you can see only the facade and bakayan kang altar igwang itong old altar so yan siguro ang mahihiling na ano ni pagkakaiba. What are your suggestions for preserving the church and tower for the future generation? What is my suggestion? My suggestion is talagang atamanon ang mga structure. Kung pwede, dainanggan maghali min ano man na kung existing ano ni kung maray pa i-preserve lang rather than i-demolish it, magbugtakin. So ayun na nga, narinig na natin kung ano ba talaga ang kasaysayan ng simbahan ng Milaor. Kaya maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye! So ayun na nga, nalaman nyo na ang kasaysayan ng simbahan ng Milaor. At sa gustong bumisita, bisitahin ang Barangay Santo Domingo, Milaor, Camarines Sur. See you next vlog! Dito lang sa Reading in Philippine History.